Itinapon sa sahig ng parang basahan ang dangal ni June sa mismong araw ng kasal ng kanyang pinsan. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang mga mapangaping kamag-anak pilit siyang ikinukulong sa amoy-amag na kusina upang maghugas ng bundok ng mga plato. Isang sampal ng katotohanan ang gumising sa kanya. Ang pamilyang inutangan niya ng loob ay siya palang kikitil sa kanyang pagkatao. Sino ang mag-aakalang ang asawa niyang tila dukha ay ang bilyonaryong magpapabagsak sa kanilang lahat? Abangan ang pagbangon ng isang inapi. Wala kang silbi, June. Palamunin ka lang sa pamamahay na ito. Kaya huwag kang mag-inarte dahil utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Ang tinig ni Tita Belen ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa katahimikan ng madaling araw. Sa gitna ng kusinang amoy-amag at madilim, nakaluhod si June sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at mapula dahil sa matapang na kemikal ng sabon. Marahan niyang ikinuskos ang basahan sa sahig, pilit na tinatanggal ang mga mantsang iniwan ng paghahanda para sa nalalapit na kasal ng kanyang pinsan na si Cheska. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga palad, ang mas matinding kirot ay nagmumula sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, tinanggap niya ang lahat ng panlalait sa pag-asang balang araw ay makikita rin ng kanyang pamilya ang kanyang halaga. Tita, ibinigay ko na po sa inyo ang lahat ng perang ipinadala ni Mark noong nakaraang buwan. Mahina at nanginginig ang boses ni June. Hindi man lang magawang iangat ang kanyang paningin. Sabi niyo po, gagamitin yon para sa gamot ni Lola Amor. Isang mapanguyam na tawa ang sumagot sa kanya, bago ang isang bungkos ng mga papel ay marahas na ibinato sa kanyang mukha. Ang mga puting papel ay nagliparan sa hangin bago tuluyang bumagsak at nabasa sa maruming tubig sa sahig. Gamot? Nagpapatawa ka ba? Ang perang yon ay sapat lang para pambayad sa kuryente at tubig na kinukonsumo mo rito. Kung gusto mong gumaling ang matanda, magtrabaho ka pa ng maigi. At heto, bayaran mo ang mga utang na ito dahil hindi sapat ang barya-baryang ipinapadala ng asawa mong kargador. Hindi pa man nakakasagot si June ay narinig niya ang lagitik ng mga takong sa semento. Si Cheska, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, ay pumasok sa kusina na may bakas ng pandidiri sa mukha. Nang dumaan ito sa gilid ni June, sadyang itinapak ng pinsan ang matulis na dulo ng kanyang tsinelas sa kanang kamay ni June na nakalapat sa sahig. Naramdaman ni June ang pagbaon ng bigat sa kanyang mga daliri. Isang matinding sakit na nagpadilim sa kanyang paningin. Ngunit pinili niyang kagatin ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Huwag lamang makapagsalita ng anumang reklamo. Oops, sorry. Akala ko kasi ay basahan ang nadayanan ko. Wika ni Cheska na may halong pambubuska. June, siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng hotel mamaya. Ayokong mapahiya sa mga mayayamang kaibigan ko dahil lang sa isang katulong na kamag-anak na katulad mo. Nang makaalis ang dalawa, naiwang mag-isa si June sa gitna ng kadiliman. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang tadyang. Sa kanyang isipan, tanging ang mukha ni Mark ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang asawa niyang pinaniniwalaan niyang hirap na hirap din sa ibang bansa upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ngunit ang susunod na narinig niya mula sa kabilang silid ay tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Ma, bakit mo pa pinagtitiisan ang babaeng yan? Narinig niyang tanong ni Cheska. Hayaan mo siya, anak. Hanggat naniniwala siyang may utang na loob siya sa atin, patuloy nating makukuha ang perang ipinapadala ng asawa niya. Hindi niya alam na halos triple ang halagang tinatanggap natin buwan-buwan. Siya ang ating gatasan habang nagpapakasarap tayo sa buhay. Sagot ni Belen na may kasamang malakas na halakhak. Nanigas ang buong katawan ni June. Ang bawat sentimo na akala niya ay napupunta sa paggaling ng kanyang lola ay ginagamit lang pala sa karangyaan ng kanyang mga kamag-anak. Sa gitna ng pagkabigla,
Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang lukot na liham, ang tanging liham na iniwan ni Mark bago ito umalis. Ito ang kanyang kayamanan, ang kanyang sandigan, sa tuwing gabi-gabi siyang umiiyak sa gutom at pagod. Ngunit bago pa niya maidayti ang liham sa kanyang mga labi, biglang bumalik si Tita Belen at marahas na hinablot ang papel mula sa kanyang kamay. Ano ito? Basura mula sa asawa mong dukha. Wala itong silbi rito. Sa isang iglap, pinunit ng matanda ang liham sa maliliit na piraso. Ang mga bahagi ng pangako at pag-ibig ni Mark ay tila mga pakpak ng sugatang ibon na dahan-dahang bumagsak sa putikan ng kusina. Hindi! Ang tanging naisigaw ni June, ngunit ang boses niya ay nabaon sa ingay ng malakas na pagkulog sa labas. Sinubukan niyang pulutin ang mga piraso, ngunit itinulak siya ni Belen ng napakalakas dahilan upang tumama ang kanyang likod sa matigas na gilid ng lababo. Ang mga plato sa itaas ay nagsimulang gumanit at bumagsak. Ang bawat pagbasag ng porselana sa sahig ay tila tunog ng sarili niyang puso na nawawasak sa libu-libong piraso. Sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang boses mula sa intercom ng hotel na katabi lang ng kanilang bahay. Ang VIP guest ay dumating na. Ang lahat ay inaasahang magpakita ng paggalang sa bagong nagmamay-ari ng hotel na ito. Si June ay nanatiling nakahiga sa maruming sahig, napapaligiran ng mga basag na plato at ang pira-pirasong alaala ng kanyang asawa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sakit, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, humahalo sa maruming tubig na kanyang nililinis kanina. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Isang tanong na walang katiyakan ng sagot. Hanggang kailan niya isasakripisyo ang sariling dangal para sa isang pag-ibig na sa huli, na patunayang panlilin lang lamang, sa kabila ng kirot sa kanyang likod at panginginig ng mga tuhod, pinilit ni June na tumayo mula sa madulas na sahig ng kusina. Isa-isa niyang pinulot ang mga basag na piraso ng porselana, maingat upang hindi masugatan. Bawat tipak ay tila paalala, hindi lamang ng nangyaring gulo, kundi ng pusong kailangang buuin muli. Ang malamig na tubig na humahalo sa kanyang mga luha ay nag-iiwan ng malagkit na pakiramdam sa kanyang balat. Isang paalala ng kanyang mababang kalagayan sa loob ng bahay na yon. Wala siyang karapatang mapagod, wala siyang karapatang magpahinga, dahil sa bawat paghinga niya ay tila may katumbas na utang na dapat niyang bayaran kay Tita Belen. June! Ano ba? Tutunganga ka na lang ba riyan? Halika rito sa taas at tulungan mo si Cheska sa kanyang isusuot. Ang sigaw ni Tita Belen mula sa itaas na palapag ay muling nagpabilis sa tibok ng puso ni June. Marahan siyang humakbang paakyat sa hagdan. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa bawat yabag niya sa makintab na kahoy na baitang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang pagkatao na tila isang aninong pilit na itinatago sa dilim. Pagpasok niya sa silid ni Cheska, bumungad sa kanya ang amoy ng mamahaling pabango at ang kalat ng mga kung ano-anong kagamitan sa pagpapaganda. Nakaupo si Cheska sa harap ng malaking salamin habang ang ilang mga tauhan ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Nang makita si June sa refleksyon ng salamin, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ng pinsan. "Look at you, June. Mukha kang basahan na isinawsaw sa kanal," wika ni Cheska habang sinusuri ang kanyang sariling mukha. "Make sure na maayos mong mailalagay ang mga kristal sa aking belo. It's my big day at ayokong may makita kahit isang gusot. You should be thankful na pinapayagan ka naming makatapak sa grand ballroom ng hotel, kahit as a hidden assistant lang." "Opo, Cheska. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang lahat," mahinang sagot ni June. Lumapit siya at nagsimulang hawakan ang manipis at mamahaling tela ng belo. Sa bawat tusok ng karayom na kanyang ginagawa, ang kanyang isipan ay lumilipad patungo kay Mark. Naaalala niya ang mga pangako nito bago umalis, ang mga salitang nagbigay sa kanya ng pag-asa na balang araw ay makakaalis din siya sa impyernong ito. Ngunit ang bawat pangungutya ni Cheska
ay tila mga tinik na pilit na bumabaon sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang magsalita at ipagtanggol ang kanyang sarili. Why do you even bother sending money to that husband of yours? Patuloy na pang-iinsulto ni Cheska habang tinitingnan ang kanyang kuko. He's just a laborer, June. Isang kargador na walang narating. You're both the same. Mga social climber na walang puhunan kundi ang pagiging kaawa-awa. Imagine, kung hindi dahil sa amin, baka sa kalsada na kayo na mamalimos ni Lola Amor. Hindi sumagot si June, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kanyang ginagawa. Ang kanyang pulso ay nagsisimula ng mamaga. Ang kulay ube na bakas ng pagkakaipit ng tsinelas ni Cheska kanina ay mas lalong naging halata sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng silid. Ramdam niya ang init ng pamamaga, isang pulso ng sakit na sumasabay sa bawat tibok ng kanyang puso. Sa kabilang bahagi ng malawak at marangyang hotel, malayo sa ingay ng paghahanda ng pamilya Belen, matatagpuan ang isang silid na puno ng mga kumukutitap na screen ng surveillance monitor. Ang paligid ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na nagdadala ng awtoridad at bigat. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo ang isang lalaking may malapad na balikat. Ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan ng anino mula sa dim na ilaw. Siya ang bagong may-ari, ang taong kinatatakutan at iginagalang ng lahat, ang VIP guest na hinihintay ng buong lungsod. Ipinatong ng lalaki ang kanyang mga kamay sa lamesa. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa isang mamahaling pluma. Ang kanyang mga mata, na tila mga agila na nagsusuri ng bawat galaw, ay nakatuon sa isa sa mga monitor. Ipinapakita nito ang hallway patungo sa mga private suites ng hotel. Nakita niya ang isang babaeng nakayuko, may bitbit na mabigat na tela, at tila hirap sa bawat hakbang. Ang babaeng iyon ay kakaiba sa mga taong nakapaligid sa kanya. Wala siyang suot na alahas, wala siyang bakas ng karangyaan, ngunit may isang uri ng kalinisan sa kanyang kilos na hindi kayang bilhin ng salapi. Inilapit ng lalaki ang kanyang mukha sa monitor. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang pilit na sinusuri ang bawat detalye. Nang huminto ang babae sa tapat ng isang pinto upang ayusin ang bitbit na tela, bahagyang nalantad ang kanyang kanang pulso sa ilalim ng liwanag ng hallway. Isang malaking pasa, maitim at mukhang sariwa pa, ang malinaw na nakaukit sa maputi at hapon niyang balat. Ang hawak na pluma ng lalaki ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang paghinga ay bumigat at ang kanyang mga panga ay nagngit-ngit sa isang lihim na galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat linyang nakikita niya sa screen ay tila isang pahina ng isang kwentong puno ng pait at paghihirap. Tinitigan niya ang bakas ng karahasan sa pulso ng babae at sa loob ng tahimik na silid na yon, ang tanging maririnig ay ang sarili niyang marahas na paghinga na sumasabay sa puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa loob-loob niya, alam niyang ang bawat segundo ng pagtitiis ng hinigpitan ng lalaki, ang kanyang pagkakahawak sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila binabatak ng isang hindi nakikitang puwersa. Nais niyang tumayo, nais niyang sirain ang mga pader na naghihiwalay sa kanya at sa babaeng nasa screen, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lila at asul na pasa sa pulso ni June, isang mantsa ng kalupitan na hindi dapat naroon sa balat ng babaeng pinili niyang protektahan. "Patawad, June," bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng pagsisisi. "Patawad, dahil kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito para lamang mailantad ang tunay na kulay ng mga taong inaakala mong pamilya." Dahan-dahan niyang inabot ang screen. Ang kanyang daliri ay dumaan sa ibabaw ng imahe ng pasa ni June, na tila ba, sa ganoong paraan, ay maibabsan niya ang hapdi na nararamdaman nito. Sa loob ng silid na yon,
Ang tanging maririnig ay ang mabagal at kontroladong paghinga ng lalaki na tila isang bulkang nagtitimpi bago ang mitya ng pagsabog. Samantala, sa loob ng Grand Ballroom, ang liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier ay tila nanunuya sa kalagayan ni June. Habang ang lahat ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at paglalatag ng mga mamahaling kubyertos, si June ay nakatayo sa isang sulok, pilit na hinihila ang mahabang manggas ng kanyang lumang blusa upang itago ang kanyang sugatang pulso. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagsasayaw sa ibabaw ng mga bubog. Maingat, matitipid, at puno ng takot. Ano pang tinitingin-tingin mo diyan? Ang boses ni Tita Belen ay muling bumasag sa kanyang panandaliang katahimikan. Lumapit ang matanda. Ang mga alahas nito sa leeg ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila ba ipinagmamayabang ang yamang kinuha mula sa pawis ng iba. Siguraduhin mong ang bawat baso ay walang bahid ng daliri. Ang mga VIP na darating ay hindi sanay sa dumi na katulad mo. Opo, tita, tugon ni June. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. At tandaan mo, idinikit ni Belen ang kanyang mukha sa tainga ni June. Ang amoy ng matapang na kolorete ay nakakahilo. Kapag dumating na ang may-ari ng hotel, mananatili ka sa likod ng mga kurtina. Huwag na huwag kang magpapakita. Ayokong isipin ng mga tao na may kamag-anak kaming mukhang pulubi. Isipin mo na lang ang pambayad sa ospital ng lola mo bago ka mag-isip na magsuway. Ang pagbanggit sa kanyang lola ay tila isang pako na bumaon sa puso ni June. Alam niyang wala siyang laban. Ang utang na loob na palaging ipinapaalala sa kanya ay tila isang tanikala na lalong humihigpit sa bawat pagkakataong nais niyang lumaban. Yumuko siya, hinayaan ang kanyang buhok na tumabing sa kanyang mga mata upang hindi makita ng matanda ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Habang naglalakad palayo si Belen, naiwang mag-isa si June sa gitna ng malawak na bulwagan. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, nadarama ang gutom na kanina pa kumakalam, ngunit mas matindi ang gutom ng kanyang puso para sa kalinga. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang uri ng init na tila may nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Hindi nang may pangungutya, kundi nang may pag-ibig. Tumingala siya sa itaas na palapag ng ballroom sa direksyon ng mga VIP lounge. Wala siyang nakitang sino man, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang ritmo na tila tumatawag sa pangalan ni Mark. Nasaan ka na ba, Mark? Sabi mo, sandali lang. Sabi mo, babalikan mo ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi alam ni June na sa kabilang panig ng mga pader na yon, ang lalaking kanyang tinatawag ay nakatayo na sa likod ng pintuan. Ang kanyang kamay ay nasa hawakan na ng pinto, handang wasakin ang lahat ng protocol para lamang mayakap siya. Ngunit huminto ang lalaki nang marinig ang usapan ng dalawang waiter na dumaan sa hallway. Nakita mo ba yung babaeng katulong sa ballroom? Kawawa naman. Pinagmalupitan yata ng mga kamag-anak niya. Narinig ko. Balak siyang ipakasal ng tiyahin niya. Kaya sa isang matandang negosyante para lang pambayad sa utang ng pamilya nila. Ang balitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy at ang kanyang panga ay mas lalong tumigas. Ang plano niyang dahan-dahang paghihiganti ay tila naging isang mabilis na agos ng puot. Sa loob ng ballroom, biglang nagdilim ang paligid at tanging ang mga spotlight sa entablado ang natira. Ang musika ay dahan-dahang lumakas, hudyat ng pagsisimula ng seremonya. Si June ay mabilis na umurong patungo sa anino ng mga malalaking kurtina. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Sa gitna ng katahimikan, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa buong silid na naging sanhi ng pagpigil ng hininga ng lahat, kabilang na si June
na nakakubli sa dilim. Mga panauhin, ang may-ari ng ating hotel at ang ating pinakahihintay na panauhin ay narito na. Ipakilala natin ang taong magbabago sa tadhana ng gabing ito. Kasabay ng pagbukas ng malalaking pinto ng ballroom, isang figura ang dahan-dahang humakbang papasok. Ang liwanag ay tumama sa kanya. At sa sandaling iyon, ang mundo ni June ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lalaking naglalakad ng may katapangan at kapangyarihan ay may pamilyar na tindig. Isang tindig na hinding-hindi niya malilimutan kahit sa kabilang buhay. Ngunit ang cliffhanger ay hindi doon nagtatapos. Dahil bago pa man makita ni June ang mukha ng lalaki, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang balikat mula sa likod ng kurtina. Isang maugong na bulong ang dumampi sa kanyang tainga na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Akala mo ba ay makakatakas ka na, June? Handa na ang sasakyan sa labas. Oras na para bayaran mo ang huling utang mo sa amin. Ang kamay na nakahawak sa balikat ni June ay tila isang bakal na sipit, madiin at walang awa. Sa pagpihit ng kanyang katawan, bumungad sa kanya ang mukha ni Tita Belen na puno ng puot. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa ilalim ng makapal na kolorete. Ang bawat guhit sa mukha ng matanda ay tila isang mapa ng kasamaan, lalong pinatingkad ng malamlam na ilaw sa likod ng entablado. Tita, nasasaktan po ako, pabulong na daing ni June, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Mas masasaktan ka kapag hindi mo ginawa ang gusto ko, mariing sagot ni Belen. Inilapit nito ang kanyang bibig sa tainga ni June at ang init ng hininga nito ay nagdala ng kilabot. Nakakonfine ang lola mo, June. Isang tawag ko lang sa ospital, ititigil nila ang pagdaloy ng oxygen sa kanya. Gusto mo bang mamatay ang matanda dahil sa katigasan ng ulo mo? Ang bawat salita ni Belen ay tila isang malalim na sugat sa kaluluwa ni June. Ang imahe ni Lola Amor, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal, na nakahiga sa malamig na kama ng ospital at naghahabol ng hininga, ay sapat na upang maparalisa ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi lamang siya hawak ng matanda, baka tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tanong ni June. Ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Magsuot ka ng uniforme ng server, takpan mo ang mukha mo ng maskaara at magsilbi ka sa main table. Nandoon ang VIP guest, ang lalaking may-ari ng hotel na ito. Utos ni Belen. At pagkatapos ng dinner, sasama ka kay Don Ramon. Siya ang magbabayad ng lahat ng utang ng pamilyang ito at ikaw ang magsisilbing kabayaran. Sa pilitang binihisan si June ng isang hamak na uniforme ng server. Ang telang gasgas at luma ay tila isang insulto sa kanyang balat, ngunit wala siyang nagawa. Isang itim na maskara ang inilagay sa kanyang mukha. Sapat lamang upang hindi siya makilala ng mga panauhin. Habang naglalakad siya patungo sa ballroom, bitbit ang isang tray ng mamahaling alak. Ang bawat hakbang niya ay tila paglapit sa sarili niyang bitayan. Sa gitna ng grand ballroom, ang karangyaan ay tila isang malupit na biro. Nakita niya si Cheska na nakaupo sa tabi ng kanyang mapapangasawa, tumatawa ng malakas habang iwinagayway ang isang pamilyar na susi ng sasakyan. Look at my new car, everyone. Gift ito ni Mama sa akin para sa wedding. Pagmamalaki ni Cheska, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging sanhi ng malakas na palakpakan mula sa mga bisita. Napatigil si June sa gitna ng paglalakad. Ang susing iyon, ang kulay at ang tatak ay ang sasakyang matagal nang pinapangarap ni Cheska. Sa isang iglap, nagdugtong-dugtong ang lahat sa isipan ni June. Ang perang ipinapadala ni Mark na akala niya ay napupunta sa gamot ni Lola Amor ay ginamit pala upang ibili ng luho ang kanyang pinsan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya kumakain
para lamang makatipid, ay naging kasangkapan lamang sa pagpapakasasa ng mga taong kinamumuhian siya. Ang tray sa kanyang kamay ay nagsimulang mangatal. Ang mga baso ng kristal ay dahan-dahang nag-uumpugan na lumilikha ng isang marahang tunog ng pagbabanta sa gitna ng masayang musika. Gusto niyang isigaw ang lahat ng pait. Gusto niyang itapon ang tray sa mukha ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit ang takot para sa buhay ni Lola Amor ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa main table, ang lamesa kung saan nakaupo ang misteryosong VIP guest. Habang inilalagay niya ang baso ng alak sa harap ng lalaki, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Ang bango ng pabango ng lalaki, isang amoy ng kahoy at sariwang hangin, ay tila isang pamilyar na himig na matagal na niyang hindi naririnig. Sa sandaling iyon, ang kamay ng lalaki ay dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng tray upang alalayan ito. Ang init ng balat ng lalaki ay nagpadala ng isang kuryente sa buong katawan ni June. Ang kanyang hininga ay naglaho at ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay lumaki sa pagkagulat. Ang mga daliring iyon, ang mga ukit sa palad na kanyang nadarama, ay ang parehong mga kamay na humawak sa kanya noong gabing magpaalam si Mark. Hindi makagalaw si June. Ang kanyang buong mundo ay tila lumiit at nakatuon lamang sa haplos na yon. Nais niyang tumingin sa mukha ng lalaki. Nais niyang tawagin ang pangalan nito. Ngunit bago pa siya makakilos, muling bumulong ang boses ni Tita Belen mula sa hindi kalayuan. Isang paalala ng kanyang tanikala. Huwag kang gagawa ng ingay, June. Isipin mo ang lola mo. Nabitawan ni June ang tray, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa panghihina ng kanyang buong pagkatao. Ang tunog ng pagbagsak ng mga baso sa makintab na sahig ay tila isang pagsabog ng katotohanan na bumasag sa katahimikan ng main table. Ang bawat piraso ng kristal ay kumalat sa paanan ng lalaki, at ang pulang alak ay dahan-dahang kumalat sa sahig, tila isang lawa ng dugo sa gitna ng puting marmol. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang galit sa mukha ni Tita Belen ay hindi na maikakaila, habang si Cheska ay tumayo at nagsimulang sumigaw ng mga masasakit na salita. Ngunit si June ay nanatiling nakatitig sa lalaking nasa kanyang harap. Ang lalaki ay dahan-dahang tumayo. Ang bawat galaw ay puno ng awtoridad, at sa ilalim ng maliwanag na chandelier, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni June. Isang lihim na luha ang gumuhit sa pisngi ni June sa ilalim ng kanyang maskara. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay narito na. Ang lalaking inaakala niyang kapareho niyang naghihirap ay ang lalaking may hawak ng tadhana ng lahat ng taong nagpahirap sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki, isang grupo ng mga armadong security ang pumasok sa ballroom at ang boses ni Don Ramon ay umalingaw-ngaw. Iyan ba ang babaeng ipinangako mo sa akin, Belen? Mukhang masyadong lampa para sa aking panlasa. Ang bawat patak ng pulang alak sa puting marmol ay tila isang babala na hindi na kayang burahin ng anumang punas. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng Grand Ballroom, ang bawat piraso ng kristal na nagkalat sa paanan ni June ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Basag, marumi, at walang halaga sa paningin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Paumanhin po, hindi ko po sinasadya. Ang nanginginig na tinig ni June ay halos hindi marinig, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na pinupulot ang mga bubog sa kabila ng panganib na mahiwa ang kanyang balat. Isang matinis at mapang-uyam na tawa ang bumasag sa tensyon. Si Cheska iyon, na nakatayo na ngayon at may hawak na baso ng champagne, tila nag-e-enjoy sa eksenang nakikita. See? I told you, Mama. Kahit anong gawin nating pagtatago sa kanya niya, lalabas at lalabas pa rin ang pagiging hampas lupa niya. Nakakahiya! In front of the owner of the hotel, hindi pinansin ni June ang pinsan. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa sapatos ng lalaking nasa harap niya. Isang makintab at mamahaling balat na sapatos
na ngayon ay nabahira ng tilamsik ng alak. Naramdaman ni June ang mabilis na paglapit ni Tita Belen at bago pa siya makaiwas, isang mahigpit na kurot sa kanyang braso ang nagpangiwi sa kanya sa sakit. Tumayo ka riyan. Ikaw na bata ka. Nakakahiya ka. Pulong ni Belen na may kasamang banta. Don Ramon, pasensya na po. Isang hamak na server lang po ito na kinuha namin sa labas. June, sumunod ka kay Don Ramon sa VIP lounge ngayon din. Tumingala si June at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha ni Don Ramon nang malapitan. Ang matandang negosyante ay may mga matang tila isang mandaragit na nagmamasid sa kanyang biktima. Ang bawat linyang nakaukit sa mukha nito ay nagdadala ng kilabot at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay tila siya ay isang piraso ng karne na nanakahain sa lamesa. Don't worry, Belen. Mukhang kailangan lang ng konting disiplina ang batang ito. Wika ni Don Ramon, ang kanyang boses ay malat at nakakasuka. Inabot ni Don Ramon ang baba ni June. Ang kanyang mga daliring magaspang ay tila nanunuot sa balat ng biktima. Napapikit ng mariin si June. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pandidiri at takot. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa, habang ang halakhak ni Cheska sa background ay nagsisilbing background music ng kanyang pagkawasak. Huwag kang matakot, Hija. Magiging maayos ang buhay mo sa akin. Bulong ni Don Ramon. Ang amoy ng tabako at alak sa kanyang hininga ay lalong nagpabali-baliktad sa sikmura ni June. Ngunit bago pa man tuluyang mahawakan ng matanda ang kanyang mukha, isang malamig at makapangyarihang tinig ang bumasag sa lahat ng ingay sa loob ng ballroom. Bitawan mo siya. Ang tinig na yon ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik maging sa pinakamaliit na bulong sa silid. Lahat ay napalingon sa lalaking VIP na kanina pa, tahimik na nagmamasid. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kanyang upuan. Ang bawat galaw ay may taglay na bigat na tila nagpapaliit sa lahat ng taong naroon. Tumama ang liwanag ng chandeliers sa kanyang mukha. At sa pagkakataong ito, wala ng maskara o anino na nakaharang. Ang puso ni June ay tila huminto sa pagtibok. Ang mga matang yon, ang pamilyar na hugis ng ilong, at ang matikas na panga na madalas niyang haplusin sa kanyang mga panaginip, hindi siya maaaring magkamali. Mark? Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni June, ngunit ito ay sapat lamang upang marinig ng kanyang sarili. Hindi siya tiningnan ng lalaki ng direkta, ngunit napansin ni June ang paghigpit ng kamao nito sa gilid ng mesa. Ang lalaki ay lumingon kay Tita Belen. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng espada na handang humiwa sa sinumang humarang. Isang server ka mo? Tanong ng lalaki. Ang bawat salita ay tila may kasamang yelo. Sa loob ng aking hotel, ang bawat empleyado ay may dangal. At ang bawat panauhin ay inaasahang magpakita ng respeto. Sir, pasensya na po. Mabilis na singit ni Belen, ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. Kapatid ko po ang nanay ng batang ito. Kaya naman po, disiplina lang naman po ang ginagawa namin. Pasensya na po kung naabala ang inyong hapunan. Disiplina. Ang lalaki ay humakbang palapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila hatol ng kamatayan para kay Belen. Ang nakita ko ay hindi disiplina. Ang nakita ko ay pang-aabuso sa isang taong walang kalaban-laban. Lumingon ang lalaki kay Don Ramon. Ang kanyang titig ay naging mas matalim pa kaysa kanina. Don Ramon, ang iyong membership sa hotel na ito ay tatapusin ko na ngayong gabi. At ang mga transaksyong pinag-uusapan ninyo ni Mrs. Belen ay hindi kailanman mangyayari sa ilalim ng aking pamamahala. Naging maputla si Don Ramon, habang si Cheska naman ay tila nawalan ng boses sa gitna ng kanyang pagkagulat. Walang sino man ang nag-akalang ang bagong may-ari ng hotel ay makikialam sa isang hamak na server. Dahan-dahang lumapit ang lalaki kay June. Sa bawat hakbang nito, nararamdaman ni June ang pamilyar na init na matagal na niyang hinahanap.
Nang nasa harap na niya ito, dahan-dahang inabot ng lalaki ang kanyang sugatang kamay. Ang haplos nito ay napakalambot. Tila ba natatakot itong saktan siya lalo. Tumayo ka, utos nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ay puno ng pagsusumamo at lihim na sakit. Inalalaya niya si June na tumayo. Sa gitna ng maraming tao, tila silang dalawa lamang ang naroon. Nakita ni June ang isang maliit na peklat sa malapit sa hinlalaki ng lalaki. Ang peklat na nakuha nito noong huling gabi nilang magkasama habang nagluluto sila ng huling hapunan bago ito umalis. Wala nang duda. Ang lalaking ito ay ang kanyang asawa, ang kanyang Mark. Ngunit bago pa makapagsalita si June, muling nagsalita ang lalaki sa harap ng lahat. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Dahil sa insidenteng ito, ipinapahayag ko na ang lahat ng donasyong ibinigay ng hotel na ito sa mga proyekto ni Mrs. Belen ay babawiin simula bukas. At tungkol sa inyong utang sa bangko na aking binili, tumigil siya at tumingin ng diretso sa nanlilisik na mga mata ni Belen. Ihanda ninyo ang inyong mga gamit. Bukas na bukas din, kukunin ko ang lahat ng ari-ariang ipinasanla ninyo. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula kay Belen bago ito tuluyang nawalan ng malay sa bisig ni Cheska. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Habang inalalayan ng lalaki si June patungo sa pinto, isang matanda at misteryosong lalaki ang humarang sa kanilang daan. Masyadong mabilis ang iyong desisyon, Mark. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nakalimutan mo na ba ang kasunduang pinirmahan mo sa amin kapalit ng iyong kapangyarihan? Ang babaeng yan, siya ang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Napatigil ang lalaki, ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni June ay humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa malamig. At nanginginig na kamay ni June, ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa sarili niyang palad, pilit na pinipigilan ang damdaming nagbabadyang umapaw. Ang kanyang balikat ay tumigas, at ang kanyang tindig ay naging mas matikas, tila isang kuta na handang harapin ang anumang unos na darating. Lumingon ang lalaki sa matandang humarang sa kanilang daan. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid, hawak ang isang tungkod na may ulong pilak, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga sa gitna ng madilim na pasilyo ng ballroom. Hindi ko kailanman nakakalimutan ang aking mga pinirmahan, Don Victor. Ang boses ni Mark ay mas lalong lumalim, tila isang kulog na nagmumula sa malayo. Ngunit nakalimutan mo yata na sa bawat kasunduan, may hangganan ang aking pasensya. Ang babaeng ito ay hindi bahagi ng anumang negosyo. Siya ang aking buhay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Victor. Ang pag-ibig ay isang karangyaan na hindi kayang bayaran ng iyong mga bilyon, Mark. Isipin mong mabuti, kapag itinuloy mo ang pagprotekta sa kanya, ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng 5 taon, ang lahat ng kapangyarihang hawak mo ngayon, ay maglalaho na parang bula sa isang iglap. Naramdaman ni June ang panginginig ng kamay ni Mark. Sa gitna ng kanyang kalituhan, ang bawat salita ng matanda ay tila mga palasong tumatama sa kanyang dibdib. 5 taon. Kapangyarihan? Ang Mark na kilala niya ay ang lalaking kasama niyang nangarap sa ilalim ng tumutulong bubong ng kanilang barong-barong. Ang Mark na nasa harap niya ngayon ay tila isang estranghero na nakasuot ng mukha ng kanyang asawa. Mark, anong ibig niyang sabihin? Mahinang tanong ni June. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa gitna ng tensyon. Hindi siya sinagot ni Mark. Sa halip, mas lalo nitong hinila si June papalapit sa kanyang tabi. Tila natatakot na baka sa isang kisap mata ay mawala ito sa kanya. Hinarap niyang muli si Don Victor. Ang kanyang titig ay hindi natitinag. Kung ang kapalit ng paghawak sa kamay niya ay ang pagbagsak ng aking imperyo, kung gayon, ihanda mo na ang mga dokumento, deklara ni Mark. Dahil mas pipiliin kong maging dukha kasama siya kaysa maging hari sa isang palasyong walang silbi dahil wala siya sa tabi ko. Nagkaroon ng bulungan sa paligid.
Ang mga panauhin na kanina pa nakikinig ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Si Tita Belen, na bahagya ng natauhan sa bisig ni Cheska, ay nanlalaki ang mga matang nakatitig sa kanila. Ang pag-asang muling makabangon sa pamamagitan ng yaman ni Mark ay tila tuluyan ng gumuho. Magsisisi ka, Mark! Huling hirit ni Don Victor bago ito dahan-dahang tumalikod at lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang tungkod sa marmol ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang sandali. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mark. Inalalayan niya si June palabas ng ballroom. Nilalagpasan ang mga mapanghusgang mata ng mga tao. Pagdating nila sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanilang mga mukha. Isang itim na sasakyan ang nakahinto sa harap at mabilis na binuksan ng driver ang pinto. Mark, teka lang. Kailangan nating pag-usapan ito. Pagsusumamo ni June habang paupo sa malambot na upuan ng sasakyan. Sino ang matandang yon? At bakit? Bakit ang dami mong sikreto? Naupo si Mark sa tabi niya at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Tumingin si Mark sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng hotel na unti-unting lumalayo. Patawad, June! Ang lahat ng ginawa ko ay para sa atin. Para hindi ka na muling saktan ng kahit sino. Simula ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng pagod. 5 taon akong nagpakahirap sa ibang bansa, hindi bilang isang kargador, kundi bilang isang taong handang ibenta ang sariling kaluluwa para lamang makaahon tayo sa hirap. Ang matandang yon, siya ang nagbigay sa akin ng puhunan, ngunit may kaakibat na kondisyon. Kondisyon? Kabadong tanong ni June. Ang kondisyon ay hinding-hindi ko dapat balikan ang nakaraan ko, na kailangang kalimutan ko ang lahat, kabilang ka. Pagtatapat ni Mark. Ngunit hindi ko kaya, June. Gabi-gabi kitang napapanaginipan. Gabi-gabi kong iniisip kung kumain ka na ba. Kung maayos ba ang lagay niyo ni Lola Amor. Kaya naman, palihim akong nagpapadala ng pera sa tiyahin mo sa pag-aakalang makakarating iyon sa'yo. Napagulgol si June. Ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman, ang pagkalam ng sikmura, ang mga tago na pasa sa kanyang katawan, at ang pangungulila ay tila sumabog sa isang iglap. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Mark at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ligtas siya. Ngunit ang katahimikang yon ay panandalian lamang. Biglang uminit ang paligid sa loob ng sasakyan at ang driver ay biglang huminto sa gilid ng madilim na kalsada. Lumingon ito at sa ilalim ng madilim na liwanag, nakita ni June ang isang pamilyar na mukha na hindi niya inaasahang makikita roon. Sir Mark, may problema po tayo, wika ng driver. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang ospital, tumatawag po sila. Ang silid ni Lola Amor, may nangyaring hindi inaasahan. Tila tumigil ang paghinga ni June. Ang kanyang kamay ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Mark, habang ang anino ng takot ay muling lumukob sa kanyang puso. Anong nangyari sa lola ko? Sigaw ni June, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng gabi at ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso. Ang cliffhanger. Isang tawag mula sa ospital ang bumulaga sa kanila sa gitna ng kanilang pagtakas. Buhay pa ba si Lola Amor? O tuluyan na itong ginamit ni Tita Belen bilang huling sandata ng paghihiganti? Ang bawat sandali ng biyahe patungo sa ospital ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng isang madilim na bangungot. Ang kaba sa dibdib ni June ay tila isang malakas na tambol na yayanig sa kanyang buong pagkatao. Bawat pintig ay nagdadala ng masidhing takot na baka huli na ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Mark. Ang tanging angkla niya sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kawalan ng katiyakan. Mark, bilisan natin! Please, bilisan mo! Pagsusumamo ni June,
Ang kanyang tinig ay naging paos dahil sa labis na pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng kalsada na nagiging malabong guhit dahil sa bilis ng takbo ng sasakyan. Gawin mo ang lahat para makarating tayo ng mas mabilis. Mariing utos ni Mark sa driver. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Isinaklay niya ang kanyang braso sa balikat ni June, pilit na ibinibigay ang init na alam niyang kailangang-kailangan nito. Everything will be okay, June. I'm here. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Lola Amor. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at malinis na pasilyo ay tila sumalubong sa kanila nang may kasamang bigat. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng kakaibang echo na tila nagbibilang ng nalalabing oras. Hindi na hinintay ni June na buksan ang pinto ng elevator. Halos takbuhin niya ang hagdan patungo sa intensive care unit. Sa labas ng silid ni Lola Amor, nakita nila si Tita Belen. Nakaupo ito sa bench, hawak ang isang panyo at kunwaring nagpapahid ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng tunay na pighati. Sa tabi niya ay si Cheska na abala sa pagtingin sa kanyang cellphone, tila inip na inip sa nangyayari. "Anong ginawa niyo sa lola ko?" Sigaw ni June pagkakita sa kanila. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na biglang nagliyab matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Tumayo si Belen. Ang mukha nito ay biglang nagbago patungo sa pagiging biktima. "June, bakit mo kami pinagbibintangan? Dumating lang kami rito at nalaman naming nag-collapse ang matanda. Sabi ng doktor, itinigil na raw ang pagpapadala ng maintenance medicine dahil wala nang pambayad. Akala ko ba ay nagpapadala ang asawa mo?" Lumingon si June kay Mark. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. "Mark, hindi ba nagpadala ka?" "Nagpapadala ako buwan-buwan, June. At higit pa sa sapat ang halagang yon para sa lahat ng kailangan ni Lola." Sagot ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Belen na may kasamang matinding banta. "Mrs. Belen, nasaan ang pera? Nasaan ang pondo na para sa paggamot ng matanda? Huwag mo akong pagtaasan ng boses, Mark, o kung sino ka man." Singal ni Belen, pilit na itinatago ang kaba. "Wala kaming natatanggap. Baka naman sa ibang babae mo ipinapadala ang pera mo at kami ang ginagawa mong dahilan." Isang nurse ang lumabas mula sa silid. Ang mukha nito ay balot ng pag-aalala. "Sino po ang kamag-anak ni Patient Amor? Kailangan po nating pirmahan ng waiver para sa emergency procedure. Ang kanyang blood pressure ay masyadong mababa at nahihirapan na siyang huminga ng kusa." Mabilis na lumapit si June, ngunit bago pa niya mahawakan ang panulat, hinarangan siya ni Belen. "Teka lang, bilang tumatayong guardian niya sa loob ng 5 taon, ako ang dapat magpasya at hindi ko pipirmahan iyan hanggat hindi niyo binabayaran ang back dues ng ospital na umabot na sa ₱250,000. "1,250,000? Gulantang na tanong ni June. "Paano nangyari iyon? Sabi niyo po ay bayad ang lahat." "Iyon ang akala mo, June." Mapait na ngiti ang sumilay kay Cheska. "Ginamit namin ang pera para sa mas mahahalagang bagay. Isipin mo na lang, kung hindi dahil sa amin, matagal na sanang nasa kalsada ang lola mo. Ngayon, kung gusto niyo siyang mabuhay, bayaran niyo ang utang namin. If not, let her go. Masyado na rin naman siyang matanda." Ang kalupitan ng mga salitang iyon ay tila isang taga sa puso ni June. Sa sandaling iyon, ang lahat ng utang na loob na kanyang iniingatan ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang pagkatao ay nagbago. Mula sa pagiging isang tupa, siya ay naging isang leon na handang pumatay para sa kanyang mahal sa buhay. "Hinding-hindi ko kayo mapapatawad," bulong ni June. Ang kanyang boses ay tila yelong nagmula sa pinakamalamig na bahagi ng mundo. "Hinding-hindi." Lumapit si Mark sa nurse at kinuha ang panulat. "I am Mark Anthony Valderrama. I am the chairman of the Valderrama Group. I will settle everything now. Ibigay niyo ang lahat ng pinakamahusay na gamot at doktor
para kay Lola Amor. Ngayon din, napatigil ang lahat. Ang pangalang Valderrama ay tila isang sumpa na nagpatahimik kay Belen at Cheska. Ang ospital na kinalalagyan nila ay isa sa mga subsidiary ng kumpanya ni Mark. Sa loob ng ilang minuto, ang mga head doctors ay mabilis na nagdatingan. Nagbibigay ng paggalang sa lalaking kanina lang ay hinahamak ng mag-ina. Pumasok si June sa silid ni Lola Amor. Iniwan si Mark na nakikipag-ayos sa mga papeles. Nakita niya ang kanyang lola, payat, maputla, at maraming tubo na nakakabit sa katawan. Marahan niyang hinawakan ang kulubot na kamay nito at idinampi sa kanyang pisngi. Lola, nandito na po ako. Hindi ko na po kayo iiwan. Lalaban po tayo. Pabulong na panata ni June habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kamay ng matanda. Ngunit habang tinitingnan niya ang monitor ng tibok ng puso ni Lola Amor, napansin ni June ang isang kakaibang bagay. Ang linya ay tila nagiging patag at ang tunog ng makina ay nagsisimulang magbago, nagpapahiwatig ng isang panganib. Sa gitna ng katahimikan, isang nurse ang pumasok na may hawak na syringe, ngunit ang kilos nito ay masyadong mabilis at tila pilit na iniiwasan ang tingin ni June. Sandali lang, anong ituturok mo sa lola ko? Tanong ni June. Ang kanyang kutob ay biglang nagbabala. Hindi sumagot ang nurse at pilit na itinuloy ang pagtusok sa swero. Sa isang iglap, naramdaman ni June ang isang matinding tensyon sa loob ng silid. Ang nurse ay hindi isang nurse na nakita niya kanina. May isang tattoo ito sa pulso na tila isang pamilyar na simbolo na nakita niya sa tungkod ni Don Victor, ang cliffhanger. Sa loob ng ICU, kung saan akala ni June ay ligtas na sila, isang bagong panganib ang sumulpot. Sino ang nurse na ito? At may kinalaman ba ang banta ni Don Victor sa biglaang paglala ng kondisyon ni Lola Amor? Tumigil ka! Anong ituturok mo sa lola ko? Ang tinig ni June ay pumutok sa loob ng tahimik na silid, puno ng takot at determinasyon na hindi niya akalaing taglay niya. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot niya ang pulso ng nurse, sapat na lakas upang mapigilan ang dulo ng hiringgilya na dumampi sa tubo ng swero ni Lola Amor. Ang nurse ay bahagyang natigilan, ang kanyang mga mata, sa itaas ng puting maskara, ay tila naging dalawang butas ng yelo na walang anumang emosyon. Sa pagkakataong yon, mas lalong naging malinaw kay June ang itim na marka sa pulso ng nurse, isang agila na may dalawang ulo na nakapulupot sa isang espada. Ito ang tatak na nakita niya sa singsing at tungkod ni Don Victor noong nasa ballroom sila. Ang malamig na kilabot ay gumapang sa kanyang likuran. Tila ba ang kamatayan mismo ay nakatayo sa harap niya at may suot na unipormeng puti. Bitawan mo ako, misis. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ang boses ng nurse ay mababa at may kasamang babala. Tila isang ahas na naghahanda ng manuklaw. Hindi ka nurse. Nakita ko ang marka mo. Sigaw ni June. Habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan dahil sa gutom at pagod, hindi niya hinayaang lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Mark! Mark! Tulong! Ang nurse ay marahas na bumitaw at itinulak si June ng napakalakas. Tumama ang likod ni June sa matigas na gilid ng medical monitor at sa gitna ng sakit, nakita niyang muling sinubukan ng estranghero na iturok ang likido. Ngunit bago pa ito mangyari, bumukas ang pinto ng ICU at pumasok si Mark kasunod ang dalawang armadong security guard. Ang estranghero ay hindi na nag-aksaya ng panahon. Mabilis itong tumakbo patungo sa bintana ng silid na nasa ikalawang palapag at walang pag-aalinlangang tumalon palabas. Ang tunog ng pagbagsak ng plastic na tray sa sahig at ang mabilis na yabag ng mga security na humahabol ay naging isang malabong ingay sa pandinig ni June. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang paghinga ay putol-putol habang ang panginginig ng kanyang buong pagkatao ay hindi na niya mapigilan. June, are you okay? Anong nangyari? Mabilis na lumapit si Mark at binuhat siya mula sa sahig. Ang init ng mga bisig ni Mark
ay tila isang kumot na bumabalot sa nanginginig niyang katawan. Ngunit ang takot ay nananatili pa ring nakaukit sa kanyang mga mata. Mark, yung nurse, may balak siyang patayin si Lola. Pag sumamo ni June, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy ng walang humpay. Ang marka sa kamay niya, kay Don Victor yon. Mark, hindi tayo ligtas dito. Hindi ligtas si Lola. Maringan na papikit si Mark. Ang kanyang panga ay naginggit-ngit sa galit at pagsisisi. Inalalaya niya si June sa isang upuan at agad na tinawag ang head doctor upang suriin ang swero ni Lola Amor. Nang suriin ng doktor ang hiringgilya na naiwan sa sahig, naging maputla ang mukha nito. Chairman, ang likidong ito ay isang uri ng potassium chloride na may mataas na konsentrasyon. Kung naiturok ito, hihinto ang tibok ng puso ng pasyente sa loob ng ilang segundo. Paliwanag ng doktor, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Tumingin si June sa kanyang lola na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay, na muntik na itong bawiin sa kanya sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi. Marahan siyang lumapit at muling hinawakan ang kamay ng matanda. Sa gitna ng lahat ng gulo, isang himala ang nangyari. Marahan na gumalaw ang mga daliri ni Lola Amor at bahagyang pinisil ang kamay ni June. Isang matamis at masakit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni June. Ito ang kanyang golden moment, ang munting pag-asa sa gitna ng malaking unos. Alam niyang naririnig siya ng kanyang lola na lumalaban din ito para sa kanya. Hindi ko hahayaang mangyari uli ito, June. Pangako. Bulong ni Mark sa kanyang tabi. Lumabas si Mark ng silid upang magbigay ng mga instruksyon sa kanyang mga tauhan. Sa bawat paghinga ni June, tila may tinik na unti-unting nababunot sa kanyang dibdib, ngunit ang kapalit nito ay ang masidhing takot para sa kaligtasan ng kanyang kaisa-isang kayamanan. Ang silid ng ICU ay tila naging isang maliit na katedral ng panalangin sa gitna ng nagngangalit na gabi. Ang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri ni Lola Amor ay isang himalang pilit na kumakapit sa katinuan ni June. Lola, please. Huwag niyo akong iiwan. Pabulong na pagsusumamo ni June habang ang kanyang noo ay nakasandal sa gilid ng kama ng matanda. Dito lang ako. Hindi na ako papayag na saktan ka pa nila. Sa labas ng silid, ang atmosfera ay tila naging isang battlefield. Nakatayo si Mark sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang anino ay mahaba at tila nagdadala ng kamatayan sa sinumang tatama rito. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na hinarangan ang bawat labasan ng ospital. Ang kanilang mga mukha ay tila mga bato na walang emosyon. I want this whole floor cleared now. Mariing utos ni Mark sa kanyang chief of security. Walang papasok o lalabas na hindi ko personal na kilala. At ang nurse na yon, I want him found, alive or dead. Walang sino mang pwedeng humipo sa pamilya ko at makaalis ng buhay. Habang nagbibigay ng utos si Mark, narinig niya ang mabilis na yabag ng sapatos sa makintab na sahig. Sina Tita Belen at Cheska ay muling lumalapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkukunwari at takot. Pagkakita sa kanila, ang panga ni Mark ay mas lalong tumigas. Mark, iho, nakita namin ang nangyari. Nakakatakot. Wika ni Belen. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit na naghahanap ng tono. Hayaan mo kaming tumulong. Alam mo naman, pamilya kami ni June. Stop it! Putol ni Mark. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na talim na humiwa sa hangin. Wala na kayong pamilyang babalikan. Mula sa sandaling ito, ang bawat sentimong ninakaw niyo mula sa amin ay sisingilin ko ng may interes. I have already sent my lawyers to seize your house and everything inside it. By tomorrow morning, you will be on the streets, exactly where you wanted June to be. You can't do this! Wala kang ebidensya! Sigaw ni Cheska. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit at desperasyon. Anong akala mo sa amin, mga kriminal?
Hindi na sila sinagot ni Mark. Sa halip, tinalikuran niya sila ng may matinding pandidiri. Para sa kanya, ang mga ito ay mga anino na lamang ng nakaraan na kailangan ng burahin. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa silid ni June, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Binuksan niya ang mensahe at ang bawat salitang nakasulat doon ay tila yelong dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. The old woman was just a warning, Mark. You chose the girl over the empire. Now, you will lose both. Watch the news at 12 a.m. Good night, Chairman. Mabilis na tumingin si Mark sa kanyang relo. 10 minuto na lang bago maghating gabi. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang lumukob sa kanya. Lumingon siya sa pinto ng ICU kung nasaan si June. Nakita niya ang kanyang asawa sa pamamagitan ng salamin. Payapa itong nakabantay sa lola nito. Walang kamalay-malay sa bagong unos na paparating. Pumasok si Mark sa loob at marahang hinaplos ang likod ni June. Napatingin si June sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang bagay na tila mas lalong nagpabigat sa nararamdaman ni Mark. Everything's going to be fine, right? Tanong ni June, ang kanyang boses ay tila isang musika na ayaw nang matapos ni Mark. Yes, June. Everything! Pagsisinungaling ni Mark, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. Wait for me here. May kailangan lang akong asikasuhin sa baba. Nang makalabas si Mark, mabilis niyang tinawagan ang kanyang secretary. Tell me what's happening. Bakit sinasabi ni Victor na mawawala sa akin ang lahat? Sir, I was about to call you. Ang boses ng secretary ay nanginginig sa kaba. Ang mga stocks natin sa Valderrama Group biglang bumagsak. Someone leaked a series of falsified documents about your past and the company's funding. And the police. They are on their way to the hospital now. Someone filed a complaint against you for illegal detention of your own wife's relatives. Ang cliffhanger. Sa gitna ng pag-aakalang ligtas na sila, isang mabilis na ganti mula kay Don Victor ang nagpabagsak sa imperyo ni Mark sa loob lamang ng ilang minuto. Kasabay nito, ang pulisya ay paparating na upang arestuhin siya. Paano maipagtatanggol ni Mark si June kung siya mismo ay nasa bingit ng pagkakakulong? Ang lahat ng itinayo ko para sa iyo, June, ay tila isang palasyong yari sa buhangin na dahan-dahang tinatangay ng nagngangalit na agos. Tumayo si Mark sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang kanyang anino ay tila isang higanting sugatan sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng ospital. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad at ningning, ngayon ay nababalot ng isang uri ng pagod na tila dinala ang bigat ng buong mundo. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone, ngunit ang boses ng kanyang secretary sa kabilang linya ay tila naging isang malabong ugong na lamang sa gitna ng malakas na pintig ng kanyang sariling puso. Sa loob ng ICU, nakita ni June sa pamamagitan ng salamin ang pagbabago sa tindig ni Mark. Ang kaba na kanina pa, nakakubli sa kanyang dibdib, ay muling gumapang. Tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang maraang pagpunit sa katahimikan ng gabi. Mark, anong problema? Bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong ni June. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na anumang oras ay maaaring mabasag. Hinarap siya ni Mark at sa sandaling iyon, nakita ni June ang isang luhang pilit na kinikimkim sa mga mata ng kanyang asawa. Isang masakit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mark. Bago niya hinawakan ang magkabilang balikat ni June nang may matinding pag-iingat. June, listen to me. Whatever happens, promise me na hindi ka bibitiw, na maniniwala ka sa akin. Bulong ni Mark. Ang binitiwang salita ay tila isang huling habilin na nagpadugo sa puso ni June. Bago pa man makasagot si June, ang paligid ay nabalot ng mapulang anino mula sa mga ilaw ng sasakyan ng pulis na huminto sa labas ng ospital.
Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng maraming tao sa pasilyo ay tila isang malakas na pagyanig na nagpabahala sa lahat. At doon, sa dulo ng pasilyo, muling lumitaw sina Tita Belen at Cheska. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na silang mga opisyal ng batas. Iyan ang lalaking kumuha sa amin ng sapilitan. Iyan ang kriminal na nagpanggap na may-ari ng hotel para lang lokohin ang pamilya ko. Sigaw ni Belen, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa dangal ni Mark. Officer, arestuhin niyo siya. Siya ang dahilan kung bakit nag-collapse ang lola ko dahil sa takot. Dagdag ni Cheska, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng luha na tila isang masamang pagganap sa isang dula. Lumapit ang mga pulis kay Mark. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Mark. Ngunit ang kanyang pagkakahawak sa mga balikat ni June ay lalong humigpit bago niya ito dahan-dahang binitawan. Chairman Mark Anthony Valderrama, you are under arrest for illegal detention and falsification of documents. Wika ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng metal na naglalapat sa mga pulso ni Mark ay tila isang pagsabog sa pandinig ni June. Hindi, wala siyang ginawang masama. Siya ang nagligtas sa amin. Tita, paano niyo nagagawa ito? Pagsusumamo ni June, pilit niyang hinahablot ang braso ni Mark, ngunit mabilis siyang inilayo ng mga pulis. June, stay with Lola Amor. Don't look back. Sigaw ni Mark habang dahan-dahan siyang hinihila palayo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay June. Tila nais nitong iwanan ang lahat ng kanyang lakas sa babaeng mahal niya bago siya tuluyang mawala sa dilim. Naiwang mag-isa si June sa gitna ng pasilyo, napapaligiran ng mga taong mapanghusga. Ang halakhak ni Belen ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang tunog ng tagumpay na tila lason sa pandinig ni June. Ngayon, June, tingnan natin kung sino ang magliligtas sa'yo. Maugong na bulong ni Belen sa kanyang tabi. Ang asawa mong bilyonaryo, isang kriminal lang siya na may malaking utang kay Don Victor. At bukas, pati ang lola mo ay palalayasin ko sa ospital na ito. Ito ang golden moment ng pait para kay June. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagapoy sa isang uri ng tapang na hindi kailanman nakita ng kanyang mga kamag-anak. Hinding-hindi niyo na ako matatapakang muli. Wika ni June, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Dahil kung kailangang maging masama ako para protektahan ang mga mahal ko, gagawin ko. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, isang nurse ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila mula sa silid ng ICU. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba at ang bawat hininga nito ay tila isang babala ng panibagong trahedya. Mrs. Ang pasyente, si Lola Amor. Nawawala po siya sa kanyang kama. Ang cliffhanger. Sa gitna ng pag-aresto kay Mark, isang panibagong dagok ang tumama. Paano nawala ang isang matandang hindi man lang makagalaw sa kanyang kama? Ito ba ay bahagi pa rin ng plano ni Don Victor o may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng mga pader ng ospital? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni June habang nakatitig sa bakanting kama kung saan dapat ay mahimbing na nagpapahinga si Lola Amor. Ang mga puting kumot ay maayos na nakatupi. Tila ba walang taong nakahiga doon, ilang minuto lamang ang nakalilipas. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ng nurse na tila hapo sa pagtakbo. Anong ibig mong sabihing nawawala siya? Ang boses ni June ay hindi na nanggagaling sa kanyang lalamunan, kundi sa kaibuturan ng kanyang nanlalamig na puso. Hindi man lang makatayo ang lola ko. Paano siya mawawala? Mabilis na pumasok sina Tita Belen at Cheska sa loob ng ICU. Sa halip na mag-alala, ang mukha ni Belen ay namumula sa galit. Ngunit hindi para kay Lola Amor, kundi dahil sa takot
na mawala ang kanyang huling alas laban kay June. June! Ikaw ang huling kasama ng matanda. Saan mo siya itinatago? Sigaw ni Belen, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Ginamit mo ba ang mga tauhan ng kriminal mong asawa para ilabas siya rito? Sumagot ka. Hinarap sila ni June. Walang luha, walang pangangatog. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang kristal na naging matigas na bato dahil sa labis na pait. Wala akong alam, tita. Pero kung may nangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong hindi lang ang bahay niyo ang mawawala sa inyo. Isasama ko ang mga kaluluwa niyo sa pagbagsak. Ang kakaibang lamig sa boses ni June ay nagpatigil kay Cheska. Ma, baka naman. Baka kinuha siya ng mga tauhan ni Don Victor. Sabi niya, di ba? Siya ang bahala sa lahat. Bulong ni Cheska, ngunit sapat na yon upang marinig ng lahat sa loob ng silid. Isang matangkad na lalaking nakauniporme ng head of security ng ospital ang pumasok. Hindi siya ang tauhang hinarap ni Mark kanina, kundi isang lalaking may seryosong mukha at tila may mahalagang impormasyon. Lumapit siya kay June at iniabot ang isang maliit na sobre na kulay ginto. Mrs., may iniwan pong mensahe ang mga taong kumuha sa pasyente. Sila ay mga medical specialist mula sa isang pribadong pasilidad. Wika ng security officer. Mabilis na hinablot ni Belen ang sobre, ngunit bago pa niya ito mabuksan, mabilis na idinikit ni June ang kanyang palad sa kamay ng tiyahin. Isang madiin at masakit na pagkakahawak na nagpabitaw kay Belen. Hindi na ito para sa'yo, tita. Tapos na ang oras niyo. Binuksan ni June ang sobre. Sa loob ay may isang maliit na memory card at isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. Nasa ligtas siyang kamay. Magtiwala ka sa akin hanggang sa hall. Habang nagkakagulo sa loob ng ICU, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda, nakaupo si Mark. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay nakapatong sa malamig na semento, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling puno ng dangal. Pumasok ang isang abogado at bumulong sa kanya. Chairman, nailipat na po si Lola Amor sa lungsod ng Tagaytay. Walang sino mang makakaalam kung nasaan siya, kahit si Don Victor, ulat ng abogado. Mabuti, tugon ni Mark. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa gitna ng dilim. Ngayon, hayaan nating isipin ni Victor na nanalo na siya. Hayaan nating ipakita ni Belen ang lahat ng kanilang bahura. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kayang lakarin ni June nang wala ako sa tabi niya. Bumalik ang eksena sa ospital. Palabas na si June nang pasilyo nang harangin siya ng 2 pulis na nag-aresto kay Mark kanina. Mrs., kailangan niyo ring sumama sa presinto para sa karagdagang testimonya tungkol sa ilegal na gawain ng inyong asawa. Ngunit bago pa man makahawak ang mga pulis, isang malaking itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng entrance ng ospital. Bumaba ang isang matandang babae na nakasuot ng napakagarbong terno. May hawak na abaniko at napapaligiran ng sarili niyang mga bodyguard. Lahat ng tao sa ospital ay napatigil, kabilang ang mga pulis. Lola Elena? Bulong ni June. Siya ang lola ni Mark, ang babaeng matagal ng balitang pumanaw na sa ibang bansa, ang tunay na haligi ng pamilya Valderrama. Lumapit ang matanda kay June, tiningnan siya mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay lumingon kina Belen at sa mga pulis. Ang kanyang boses ay tila isang maringal na kampana na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Sino sa inyo ang naglakas loob, napusasan ang apo ko, at saktan ang aking apo sa pamamagitan ng kasal? Tanong ni Lola Elena. Ang cliffhanger. Sa gitna ng pagbagsak ni Mark, lumitaw ang isang mas makapangyarihang figura mula sa kanyang nakaraan. Sino ang matandang babaeng ito? At paano niya babaguhin ang tadhana ni June habang nakakulong ang kanyang apo? Higit sa lahat, ano ang lihim na kasunduan sa pagitan ni Lola Elena at Mark na hindi alam ni June? Ang bawat hakbang ni Lola Elena patungo sa gitna ng pasilyo
ay tila nagdadala ng isang uri ng bigat na pumupuwersa sa lahat na yumuko at tumahimik. Ang tunog ng kanyang abaniko na marahang bumubukas at nagsasara ay tila isang metronom ng kapangyarihan, nagbibigay ng ritmo sa takot na unti-unting lumalamon sa mukha ni Tita Belen. Ang mga pulis, na kanina ay mabilis kumilos, ngayon ay tila mga estatwang hindi makapagsalita habang nakatitig sa matandang babaeng simbolo ng pinakamataas na antas ng lipunan sa bansa. Hindi niyo ba ako narinig? Ang tinig ni Lola Elena ay hindi kailangang sumigaw upang maging nakapangingilabot. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang hawakan ang asawa ng aking apo? Na tila ba siya ay isang kriminal? Nasaan ang inyong warrant? Nasaan ang inyong dangal? Ang opisyal ng pulisya ay dahan-dahang nagbaba ng kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiyang nararamdaman. Ma'am, may reklamo po kasing isinampa si Mrs. Belen. Sabi niya, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Elena bago niya dahan-dahang ibinaling ang kanyang tingin kay Belen. Ang titig na yon ay tila isang scanner na naglalantad sa lahat ng kasinungalingang nakatago sa ilalim ng makapal na makeup ng matanda. Ang babaeng ito na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pondo ng aking apo para sa sarili niyang luho. Ang babaeng ito na hinayaang mabulok sa sakit ang sarili niyang ina para lamang makabili ng bagong sasakyan ang kanyang anak. Hindi po totoo yan. Ginawa ko po ang lahat para kay Lola Amor. Depensa ni Belen. Kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Lumapit siya kay Lola Elena, pilit na nagpapakita ng paggalang na tila isang asong nagmamakaawa. Madam, niloloko lang po kayo ni June. Siya po ang may kasalanan ng lahat. Ginamit niya si Mark. Hindi na natapos ni Belen ang kanyang sasabihin dahil sa isang mabilis na pagkilos, itinaas ni Lola Elena ang kanyang abaniko, isang hudyat na nagpatahimik sa buong paligid. Huwag mong banggitin ang pangalan ng apo ko sa marumi mong bibig. Umalis kayo sa harap ko bago ko pa maisip na bawiin ang bawat hiningang tinatamasa nyo sa lungsod na ito. Sa isang kumpas ng kamay ni Lola Elena, ang kanyang mga bodyguard ay dahan-dahang humarang sa harap ni Belen at Cheska. Ang mga pulis, na tila natauhan na rin, ay mabilis na tumalikod at lumakad palayo. Iniiwan ang mag-ina na wala nang magawa, kundi ang manginig sa galit at takot. Hinarap ni Lola Elena si June, ang kanyang mga mata na kanina ay tila nagbabagay sa galit. Ngayon ay naging malamlam at puno ng pagsusuri. Lumapit siya kay June at marahang hinawakan ang baba nito, itiningala ang mukha ng dalaga upang masipat ito ng maigi. Nakita niya ang mga pasa sa braso ni June, ang hapo sa kanyang mga mata at ang hindi matitinag na dangal sa likod ng kanyang mga luha. Kaya pala mas pinili ni Mark na kalabanin ang mundo kaysa pakawalan ka. Bulong ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malungkot na himig. Sumama ka sa akin, iha. May mga bagay tayong kailangang ayusin. Dinala ni Lola Elena si June sa isang pribadong sasakyan na tila isang maliit na palasyo sa loob. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada ng Maynila, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa sugatang puso ni June. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, nadarama ni June ang tensyong hindi pa rin nawawala. Madam, nasaan po si Mark? Bakit po niya hinayaang mangyari ito? Tanong ni June. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Ang apo ko ay masyadong mapusok pagdating sa iyo, June. Simula ni Lola Elena habang tinititigan ang mga ilaw ng lungsod. Sa kagustuhan niyang protektahan ka, nakalimutan niyang ang kalaban natin ay isang ahas na may maraming ulo. Si Don Victor ay hindi titigil hanggat hindi niya nakikita ang pagbagsak ng pamilya Valderrama. At ngayong gabi, nakuha niya ang kailangan niya, ang dahilan upang ipakulong si Mark ng walang piyansa. Walang piyansa? Pero wala naman siyang ginawang masama. Sigaw ni June. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib.
Sa mundo ng batas na binabayaran ng salapi, ang katotohanan ay isang opsyon lamang. Malamig na tugon ni Elena. May inihandang testigo si Victor, isang taong magpapatunay na si Mark ang pumatay sa kanyang sariling mga magulang. 5 taon na ang nakalilipas, ang aksidenteng naging dahilan kung bakit siya umalis ng bansa. Ang bawat salita ni Lola Elena ay tila isang malakas na sampal sa katotohanan ni June. Ang Mark na kilala niya ay hindi makakapanakit kahit ng isang langgam. Ang isiping kaya nitong pumatay ng sariling magulang ay isang bagay na hindi niya matanggap. Hindi iyon totoo. Mahal na mahal ni Mark ang mga magulang niya. Kit ni June. Alam ko, iha, pero ang ebidensya ay nakatanim na. Wika ni Lola Elena. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking gate ng isang mansyon na tila isang kuta. Narito na tayo. Dito ka muna mamamalagi habang inaayos ko ang paglaya ng apo ko. Pero tandaan mo, June, sa larong ito, kailangan mong matutong kumagat kung ayaw mong malamon. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, sinalubong sila ng isang butler na may hawak na tablet. Ang mukha nito ay balot ng kaba. Madam, may mensahe po mula sa presinto. Tumanggi po si Sir Mark na kumain o makipag-usap sa sinuman. Ang tanging hinihiling niya ay isang piraso ng papel at ballpen. Para saan? Tanong ni Elena. Gusto po niyang pirmahan ang annulment papers nila ni Madam June para daw po hindi madamay ang ginang sa kaso niya. Sagot ng butler. Ang cliffhanger. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, pinili ni Mark na palayain si June upang iligtas ito sa darating na unos. Pipirmahan nga ba ni June ang kasulatang magpuputol sa kanilang ugnayan o pipiliin niyang manatili sa tabi ng isang lalaking pinararatangan ng isang malagim na krimen? Huwag mong pirmahan yan, June. Kapag ginawa mo yan, tuluyan mo na siyang isinusuko sa mga lobo. Ang tinig ni Lola Elena ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabato sa mga kamay ni June. Hawak ni June ang mamahaling pluma. Ang dulo nito ay dahan-dahang naglalatag ng isang maliit na itim na tuldok sa ibabaw ng puting papel. Ang dokumentong magpuputol sa tanging ugnayang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang huminga. Ang bawat letra sa annulment papers ay tila mga anino ng kamatayan na nagmamasid sa kanya, naghihintay na silyuhan ang kanyang pagkatalo. Sa loob ng napakagarbong silid ng mansyon, kung saan ang mga gintong palamuti ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, pakiramdam ni June ay mas lalo siyang nasasakal kaysa noong nasa madilim siyang kusina ni Tita Belen. Ang bawat marangyang kagamitan ay tila nanunuya sa kanyang paghihirap. Inilapag niya ang pluma, ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na lamesang kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang huling hudyat ng isang nagtatapos na laban. Bakit niya ito ginagawa, Lola? Ang boses ni June ay basag, tila isang lupang tigang na naghahanap ng ulan. Akala ko ba ay lalaban kami ng magkasama? Bakit kailangan niyang bitawan ang kamay ko sa sandaling mas kailangan ko siya? Dahil ang apo ko ay isang tanga, mariing sagot ni Elena, habang ang kanyang abaniko ay marahang humahampas sa kanyang palad, lumilikha ng isang matimbang na ritmo. Akala niya ay bayani siya sa paglayo sa iyo. Akala niya ay ililigtas ka niya sa kahihiyan at panganib. Hindi niya alam na ang pag-iwan sa iyo sa gitna ng unos ay mas masakit pa kaysa sa anumang kulungan. Dahan-dahang hinaplos ni June ang papel. Naramdaman niya ang gasgas ng hibla nito sa kanyang nanginginig na mga daliri. Sa kanyang isipan, nakikita niya si Mark sa loob ng selda, marumi, pagod at mag-isa. Ang isiping pinararatangan ito ng isang krimeng hinding-hindi nito magagawa ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang utang na loob na dati ay nakagapos sa kanyang leeg ay napalitan na ng isang mas matinding puwersa. Ang determinasyong iligtas ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling maging tao. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, hinawakan ni June ang magkabilang gilid ng dokumento.
Ang tunog ng pagkapunit ng makapal na papel ay dahan-dahang narinig sa buong silid. Ang bawat bahagi ay nagkakahiwa-hiwalay sa ilalim ng kanyang mga kamay hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito na tila mga talulot ng tuyong bulaklak. Hindi ko pipirmahan ito, deklara ni June. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng tapang na kahit si Lola Elena ay ikinagulat. Kung kailangang gibain ko ang mga pader ng presintong yon gamit ang sarili kong mga kamay, gagawin ko. Hindi ko siya iiwan, Lola. Hinding-hindi. Isang munting ngiti ng paghanga ang sumilay sa mga labi ni Lola Elena. Lumapit ang matanda at marahang hinaplos ang pisngi ni June. Iyan ang nais kong marinig. Pero mag-ingat ka, iha. Si Don Victor ay hindi lamang kapangyarihan ang gamit. Ginagamit niya ang mga lihim ng nakaraan. May mga bagay tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ni Mark na hindi mo pa alam. Anong ibig ninyong sabihin? Kabadong tanong ni June. Ang gabing iyon. Ang gabing namatay ang anak ko at ang kanyang asawa. Simula ni Elena, ang kanyang boses ay tila nagmula sa isang malalim na balon ng pighati. Hindi lamang yun isang aksidente. May isang taong nakita sa loob ng sasakyan bago ito mahulog sa bangin. At ang taong yun ay ang mismong taong pilit na itinatago ni Belen sa loob ng maraming taon. Napatigil ang paghinga ni June. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagsisimulang magtagpo. Si Tita Belen ay hindi lamang isang sakim na kamag-anak. Siya ay may hawak na susi sa isang malagim na katotohanan. Habang nag-uusap ang dalawa, isang mabilis na yabag ng mga sapatos ang narinig mula sa labas ng silid. Ang butler ay pumasok, ang muka ay putlang-putla, at ang bawat hininga ay tila isang babala. Madam, si Madam Belen at si Cheska. Narito po sila sa labas ng gate. Kasama po nila ang mga media. Isinisigaw nila na kinidnap niyo daw po si Madam June at pinipilit na bawiin ang lahat ng ari-arian nila. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Lola Elena sa pinto. Masyadong maingay ang mga langaw na yon. June, handa ka na bang harapin sila? Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tunay na asawa ng isang balderrama? Tumayo si June ng tuwid. Inayos niya ang kanyang simpleng damit, pinunasan ang huling bakas ng luha, at humakbang patungo sa pintuan. Ang bawat yapak niya sa sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit ang hindi alam ni June, sa labas ng gate, sa gitna ng kumpol ng mga reporter, ay may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at hood na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Hawak nito ang isang maliit na kagamitan na may kumikislap na pulang ilaw. Sa sandaling bumukas, ang malaking gate ng mansyon, isang hindi maipaliwanag na tensyon ang bumalot sa hangin. Ang cliffhanger. Sa pagharap ni June sa media at sa kanyang malupit na tiyahin, isang banta sa kanyang buhay ang nakatago sa gitna ng karamihan. Sino ang misteryosong lalaking nagmamasid? At totoo nga bang ang katotohanang hawak ni Belen ang susi sa kalayaan ni Mark? O ito ay isa na namang bitag ni Don Victor? Dahan-dahang bumukas ang naglalakihang bakal na gate ng mansyon. Ang bawat pag-usad nito ay tila isang maringal na pagpapakita ng kapangyarihan na nagpatahimik sa ingay ng mga nagkakatipong tao sa labas. Sinalubong si June ng nakasisilaw na pagsabog ng mga liwanag mula sa mga kamera ng media, tila mga bituing naglalaglagan sa gitna ng madilim na gabi. Ngunit hindi siya kumurap, nanatili siyang nakatayo nang tuwid sa tabi ni Lola Elena. Ang kanyang balikat ay matatag at ang kanyang paningin ay nakapako sa dalawang babaeng nagpabago sa kanyang buhay tungo sa isang impyerno. Yan, tingnan nyo, ang babaeng pinalayas kami at ang asawa niyang kriminal. Sigaw ni Tita Belen, ang kanyang boses ay tila isang matalim na palasong, pilit na humihiwa sa katahimikan. Humahagulgol siya sa harap ng mga lens ng kamera, ang kanyang mukha ay balot ng pekeng pighati, na tila isang dula-dula ang kulang sa ensayo. Hustisya para sa amin, hustisya para sa pamilyang ninakawan ng dangal. Humakbang si June pasulong.
Ang bawat yapak ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang pintig ng katotohanan na dahan-dahang dumudurog sa kasinungalingan ng kanyang tiyahin. Nang tumapat siya kay Belen, ang distansya sa pagitan nila ay naging isang malamig na pader ng tensyon. "Tita, itigil niyo na ito." Ang boses ni June ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. "Ang dangal na sinasabi niyo ay matagal niyo nang ibinenta, simula noong gamitin niyo ang perang panggamot ni Lola Amor para sa inyong luho. At ang asawa ko, ang lalaking pinararatangan niyo, ay ang tanging taong nagbigay sa akin ng halaga habang itinuturing niyo akong basura." Isang mabilis na bulungan ang lumaganap sa mga reporter. Ang mga mikropono ay tila mga uhaw na nilalang na pilit na lumalapit kay June. "Madam June, totoo po bang may kinalaman si Sir Mark sa pagkamatay ng kanyang mga magulang? May hawak daw po bang ebidensya ang inyong pamilya?" Tanong ng isang reporter. Bago pa makasagot si June, muling sumabat si Cheska. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "May ebidensya kami. Ang nanay ko ang nakakita. Nakita niya kung paano niyo pinagplanuhan ang lahat." Sapat na ang ingay na ito. Ang tinig ni Lola Elena ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad na nagpatahimik maging sa mga flash ng kamera. Lumapit ang matanda at tumingin ng diretso sa mga mata ni Belen. "Belen, ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay dinadagdagan ang bilang ng mga taong gugugulin mo sa loob ng rehas. Akala mo ba ay hindi ko alam ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas? Akala mo ba ay maitatago mo ang katotohanang ikaw ang huling taong humawak sa preno ng sasakyang iyon bago sila bumulusok sa bangin?" Ang mukha ni Belen ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pilit na naghahanap ng suporta sa braso ni Cheska. Ang bawat hininga niya ay naging mabilis at putol-putol. Tila isang taong unti-unting nalulunod sa sarili niyang kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na jacket sa likuran ng mga reporter ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Ang pulang ilaw mula sa kanyang kagamitan ay gumapang sa puting damit ni June. Dahan-dahang tumataas patungo sa kanyang dibdib. Isang tahimik na panganib na walang sino mang nakapapansin maliban sa isang pares ng mga mata mula sa loob ng mansyon. "June, dapa." Ang sigaw ay nagmula sa isang boses na pamilyar sa kanya. Isang mabilis na pag-atake ang naganap. Hindi isang putok ng baril, kundi isang mabilis na paghagis ng isang mabigat na bagay mula sa dilim na tumama sa kamay ng lalaking naka-jacket. Ang kagamitang may pulang ilaw ay tumalsik sa semento at nadurog. Ang bawat bahagi nito ay kumalat na parang mga basag na pangarap. Ang lalaki ay mabilis na tumakbo, nilalagpasan ang mga naguguluhang media, bago tuluyang nawala sa madilim na pasilyo ng kalsada. Hingal na lumitaw ang isang lalaki mula sa gilid ng gate. Ang kanyang mga damit ay gusot-gusot, ang kanyang mukha ay may mga gasgas, at ang kanyang mga pulso ay may mapupulang marka ng posas na pilit na kinalas. "Mark!" Iyang sigaw ni June ay puno ng V0 OLA at pighati. Hindi niya alintana ang mga kamera, hindi niya alintana ang mga tao. Tumakbo siya patungo sa kanyang asawa at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ang init ng katawan ni Mark at ang amoy ng pawis at ulan ay tila ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. "I'm here, June. I'm here," bulong ni Mark habang mahigpit niyang niyayakap ang asawa. Lumingon siya kay Belen at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng galit, kundi ng isang uri ng kapangyarihan na handang tumapos sa lahat. Inilabas ni Mark ang isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Ang bawat segundo ng pag-record ay tila isang pagbibilang ng tadhana para kay Belen. Ang bawat pag-amin niyo sa loob ng ospital, ang bawat banta niyo kay Lola Amor, ang lahat ng yun ay sapat na
upang hindi na kayo muling makakita ng sikat ng araw. Nabitawan ni Belen ang kanyang bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling tuldok sa kanyang malupit na pamumuno. Ang mga pulis na kanina ay nasa panig niya ay dahan-dahan nang lumalapit sa kanya. Bit-bit ang mga bakal na posas na siya mismo ang nag-utos na ilagay kay Mark. Ngunit bago pa man matapos ang lahat, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Isang itim na van ang mabilis na huminto. At sa loob nito ay nakita nila ang mukha ni Don Victor. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabiguan, ngunit may isang uri ng ngiti na nagpalamig sa buong pagkatao ni Mark. Akala mo ba ay tapos na ito, Mark? Sigaw ni Don Victor mula sa loob ng sasakyan. Ang lola mong si Amor. Siguraduhin mong ligtas siya sa pasilidad na pinagdalhan mo sa kanya. Dahil baka sa pagmulat niya, ang unang makikita niya ay ang apoy ng impyerno. Mabilis na humarurot ang sasakyan ni Don Victor, iniwan ang lahat sa gitna ng matinding kaba. Ang kaligayahan ng muling pagkikita ni June at Mark ay biglang napalitan ng isang panibagong takot. Ang cliffhanger. Sa gitna ng tagumpay laban kay Belen, nalaman nilang hindi pa rin ligtas si Lola Amor. Saang pasilidad ba talaga dinala ang matanda? At totoo nga bang nahanap na ni Don Victor ang lihim na kuta ni Mark? Isang karera laban sa oras ang magsisimula upang iligtas ang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanila. Ang bawat segundo ng paglalakbay patungo sa Tagaytay ay tila isang mahabang taon ng pagdurusa para kay June. Ang ugong ng makina ng sasakyan ay tila isang nagngangalit na hayop na humahabol sa oras, habang ang labas ng bintana ay nababalot ng makapal na hamog at dilim. Nakakapit ng mahigpit si June sa kamay ni Mark. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa balat ng asawa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka ang susunod nilang hantungan ay isang libingan. Mark, please, bilisan niyo pa. Pagsusumamo ni June, ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla na anumang oras ay maaaring maputol. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama kay Lola dahil sa akin. Nandito na tayo, June. Malapit na, sagot ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na kalsada. Ang kanyang panga ay matigas at ang bawat hininga niya ay puno ng determinasyon. Hindi niya hahayaang magwagi si Don Victor. Hindi sa gabing ito, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang tila abandonadong rest house na nakatayo sa gilid ng bangin. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na nagdadala ng masamang pangitain. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng tuyong dahon at paparating na ulan. Sa malayo, nakita nila ang isang anino ng sasakyan, ang itim na van ni Don Victor. Mabilis na bumaba si Mark at June. Ang bawat hakbang nila sa tuyong damo ay lumilikha ng isang marahang tunog ng pagkapunit sa katahimikan ng gabi. Pagdating nila sa pintuan, nakita nilang nakabukas ito ng bahagya. Ang bawat pintig ng puso ni June ay tila isang malakas na tambol na yayanig sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng rest house, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na lampara sa gitna ng silid. Doon, nakita nila si Lola Amor na nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay sarado. Sa likuran niya, nakatayo si Don Victor, hawak ang isang maliit na remote control na may kumikislap na pulang ilaw. Eksakto ang dating niyo, Mark. Ang boses ni Don Victor ay tuyo at basag. Tila mga tuyong dahon na nagkakamusa sa ilalim ng paos na hangin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bawat galaw ni Mark at June. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling bawiin ang lahat? Ang bilyon-bilyong halaga na nawala sa akin dahil sa pagmamatigas niyo ay kailangang may kabayaran.
Nanigas ang buong katawan ni June. Ang kanyang paningin ay nakapako sa maliit na pulang ilaw na kumikislap sa kagamitang hawak ni Victor. Ang bawat kisap nito ay tila isang babala ng kamatayang unti-unting lumalapit sa kanyang lola. Nakita niya ang manipis na dibdib ni Lola Amor na halos hindi na gumagalaw sa ilalim ng suot nitong kumot. Ang matanda ay tila isang kandilang malapit ng mapundi sa gitna ng malakas na unos. Victor, itigil mo na ito. Ang boses ni Mark ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig na kahoy ay puno ng pag-iingat. Tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Wala nang patutunguhan ang lahat ng ito. Ang mga pulis ay paparating na. Ang imperyo mo ay gumuho na. Huwag mo nang isama ang isang matandang walang kinalaman sa galit mo. Walang kinalaman? Humalakhak si Victor. Isang tunog na walang bakas ng saya, kundi purong desperasyon. Ang matandang ito, ang dahilan kung bakit ka naging malambot. Siya at ang babaeng yan. Kung hindi dahil sa kanila, naging masunurin kang aso sa ilalim ng pamumuno ko. Ngayong wala na akong babalikan, sisiguraduhin kong wala rin kayong magiging masayang wakas. Dahan-dahang lumapit si June, kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran, ngunit ang bawat hininga niya ay puno ng panalangin. Don Victor, pamilya rin po kayo ni Mark. Sa turing niya noon, alam kong may kaunting kabutihan pa sa puso niyo. Isipin niyo ang sarili niyong pamilya. Isipin niyo kung paano kayo hahatulan ng langit. Huwag mo akong pangaralan, hampas lupa, sigaw ni Victor. At sa isang mabilis na pagkilos, lalong idiniin ng kanyang daliri ang buton sa remote control. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng rest house ay tila naging isang mabigat na kumot na sumakal sa lahat. Ngunit bago pa man tuluyang mabaon ang buton, isang mabilis at tahimik na anino ang lumitaw mula sa madilim na sulok sa likod ni Victor. Ito ang Chief of Security ni Mark na kanina papalihim na nakapasok sa bintana. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ng lalaki ang braso ni Victor at pinihit ito nang madiin hanggang sa mabitawan ng matanda ang kagamitan. Ang remote control ay dahan-dahang bumagsak. Ang kagamitang hawak ni Victor ay dahan-dahang bumagsak, tila isang bumibitaw na tadhana, hanggang sa tumama ito sa matigas na sahig. Ang bawat bahagi nito ay nagkawatak-watak. Ang mga baterya ay gumulong sa ilalim ng cabinet, at ang kumikislap na pulang ilaw ay tuluyan ng namatay. Hudyat ng pagtatapos ng isang malupit na banta. Sa isang iglap, ang mabigat na presensya ng kamatayan ay tila nahalinhan ng isang malamig na simoy ng hangin na nagmula sa labas. Lola, hindi na nag-aksaya ng panahon si June. Patakbo siyang lumapit sa wheelchair ni Lola Amor. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa siya ay lumuhod sa paanan ng matanda. Mariin niyang hinawakan ang mga kulubot na kamay ni Lola. Pilit na hinahanap ang init ng buhay. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat na tila isang daluyong na humuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. June, apo ko. Ang boses ni Lola Amor ay mahina. Tila isang himulmol ng sinulid na hinihipan ng hangin. Ngunit sapat na yon upang mapatigil ang tibok ng puso ni June sa sobrang kagalakan. Dahan-dahang idinilat ng matanda ang kanyang mga mata, at sa gitna ng malabong liwanag, isang mapagmahal na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Samantala, si Mark ay nanatiling nakatayo sa harap ni Don Victor, na ngayon ay hawak na ng kanyang mga tauhan. Ang mukha ng matanda ay balot ng matinding kahihiyan, ang hiya na dulot ng pagkatalo ng kanyang kasamaan sa harap ng isang pag-ibig na binaliwala niya. Wala na ang kanyang dangal, wala na ang kanyang imperyo, tanging ang anino na lamang ng kanyang sariling kasakiman ang natira sa kanya. Tapos na ang lahat, Victor. Ang boses ni Mark ay kalmado na ngayon. Wala na ang puot,
tanging isang malalim na pagod at pagtanggap. Ang puot ay kailanman hindi magiging matibay na pundasyon ng kapangyarihan. Ngayong gabi, ang hustisya ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat taong sinaktan mo, para sa iyong sariling ambisyon. Sa labas ng rest house, ang mapupulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay dahan-dahang lumitaw sa gitna ng hamog, tila mga bagong bituin ng pag-asa. Ang tunog ng mabilis na paglalakad ng mga awtoridad sa tuyong damo ay nagbigay ng huling tuldok sa malagim na kabanata ng kanilang buhay. Inalalaya ng mga pulis si Don Victor palabas. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Lumapit si Mark kay June at Lola Amor. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kanyang asawa at isinandal ang kanyang noo sa balikat ni June. Naramdaman ni June ang panginginig ng mga balikat ni Mark. Ang pag-iyak ng isang lalaking matagal na kinimkim ang sakit ng sakripisyo. Marahang hinaplos ni June ang buhok ni Mark. Ang bawat haplos ay isang pangako ng paghilom. Nandito na tayo, Mark. Ligtas na tayo. Bulong ni June, habang ang kanyang kabilang kamay ay nananatiling nakahawak kay Lola Amor. Sa sandaling iyon, ang ulan ay dahan-dahang nagsimulang pumatak sa bubungan ng rest house. Ang bawat patak ay tila isang musika ng kalikasan na naglilinis sa bawat sulok ng kanilang pagkatao. Wala nang takot, wala nang mga lihim. Ang gabi ay dahan-dahang lumilipas at sa malayo, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga bundok ng Tagaytay. Tumingin si June sa kanyang asawa at sa gitna ng kanilang pagyakap, nakita niya ang isang bukas na puno ng pag-asa at patawad. Alam niyang marami pang kailangang ayusin, marami pang sugat na dapat gamutin, ngunit hanggat magkahawak kamay sila, wala nang unos na hindi nila kayang lampasan. June, mahal na mahal kita. Higit pa sa anumang yaman, higit pa sa anumang kapangyarihan, wika ni Mark. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na lampara. Mahal din kita, Mark. Noon, ngayon, at hanggang sa huling hininga ko. Tugon ni June bago niya marahang idinampi ang kanyang labi sa noo ni Lola Amor. At pagkatapos ay sa mga labi ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling maging malaya. Ito ang wakas ng kanilang paghihirap at ang simula ng isang buhay na binuo hindi sa ginto, kundi sa katapatan ng isang pusong handang magsakripisyo para sa tunay na ningning ng pag-ibig. Ang bawat sinag ng dahan-dahang lumulubog na araw ay tila isang malambot na haplos ng ginto sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Valderrama. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga bundok ay may dalang bango ng mga namumukadkad na sampagwita, isang halimuyak na tila nagpapahiwatig ng kalinisan at bagong simula. Sa gitna ng katahimikang ito, nakaupo si June sa isang puting silya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, pinapanood ang pagsayaw ng mga dahon sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit. Tiningnan ni June ang kanyang sariling mga palad. Wala na ang mga mapupulang pantal at kulubot na dulot ng matapang na sabon at walang katapusang pagtatrabaho. Ang kanyang balat ay makinis na ngayon, ngunit sa ilalim ng bawat guhit ng kanyang palad, nakaukit pa rin ang mga alaala ng kanyang pagsasakripisyo. Ang mga alaala ng pait ay hindi na nagsisilbing sugat, kundi mga pilat na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya katibay sa gitna ng unos. Ang lalim yata ng iniisip ng aking misis. Ang tinig ni Mark ay dahan-dahang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Isang mainit na tasa ng tsa ang inilapag ng lalaki sa maliit na lamesang kahoy bago ito naupo sa kanyang tabi. Ang bawat kilos ni Mark ay puno ng pag-iingat at pagmamahal, tila ba isa pa ring himala para sa kanya ang bawat segundong kasama ang asawa. Iniisip ko lang, Mark, kung paano tayo nakarating dito. Mahinang sagot ni June habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Parang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Hindi ito panaginip, June. Ito ang katotohanang pinaghirapan nating buuin. Tugon ni Mark.
Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng pahayagan mula sa gilid. Nabalitaan mo na ba? Ang hatol sa kaso ni Don Victor ay pinalna. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng rehas. At si Tita Belen, balita ko ay bumalik na sila sa probinsya. Sa maliit na barong-barong na dati nating tinitirhan, sila naman ngayon ang naglalabada para mabuhay. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Walang naramdamang tuwa si June sa pagbagsak ng kanyang mga kamag-anak. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang uri ng kalayaan. Ang pagpapatawad na hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat, kundi ang pagpapasya na hindi nahahayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Ang hiya na pilit na ibinalot sa kanya noon ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang maringal na katahimikan. Nagawa ko na silang patawarin, Mark. Bulong ni June, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng veranda at lumabas si Lola Amor. Itinutulak ang kanyang wheelchair nang may kasamang malapad na ngiti. Ang kanyang muka ay puno na ng kulay at ang bawat hininga niya ay tila isang awit ng pasasalamat. Lumapit si June at hinawakan ng kamay ng matanda. Nadarama ang tibay ng buhay na pilit na kinuha sa kanila, ngunit muling ibinalik ng tadhana. Apo, oras na para sa hapunan, wika ni Lola Amor. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kagalakan. Nagluto ako ng paborito ninyong sinigang. Walang halong pait. Puro sarap lang. Nagsimula ng maglakad ang tatlo patungo sa loob ng bahay. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang maayos na komposisyon ng isang pamilyang muling nabuo. Sa loob ng dining hall, ang mga kandila ay dahan-dahang naglalatag ng malambot na liwanag, tila mga bantay ng kanilang bagong natagpuang pag-asa. Natutunan ni June na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng mga diamante o sa lawak ng isang imperyo. Ang tunay na ningning ay matatagpuan sa katapatan ng isang pusong handang magmahal ng walang kapalit, sa tapang na tumayo sa gitna ng pang-aapi at sa kakayahang magpatawad upang makamit ang tunay na kalayaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang hamak na tagahugas ng plato patungo sa pagiging reyna ng sarili niyang tadhana ay isang patunay na ang kabutihan, gaano man ito katahimik, ay palaging magtatagumpay sa huli. Habang dahan-dahang isinasara ang malaking pinto ng mansyon, ang huling sinag ng araw ay naglaho na, ngunit ang liwanag sa loob ng kanilang tahanan ay mananatiling nagliliyab, isang liwanag na hindi kailanman mapapatay ng anumang dilim. Dito nagtatapos ang kwento ng sakripisyo at dito nagsisimula ang walang hanggang awit ng kanilang pag-ibig.